yung dahilan kung bakit na-convict si Chief Justice Renato Corona noong 2012. Ganun din, di ba? Malaking bahagi ng kanyang bank deposits, including dollar deposits, hindi nakadeklara sa kanyang SALN. Pero meron siyang paliwanag, di ba, during the trial, commingled daw yung mga accounts na yun. So, ang argument niya was, hindi siya kailangan i-declare dahil nakahalo dun sa accounts ng kanyang mga kapamilya, if I remember correctly. Pero ang pagkakaiba sa tingin ko, and I want to know how you intend to deal with this as a prosecution panel. Si Corona, he was not a politician. He was a Chief Justice. Now you're dealing with a politician, a very popular one. At kahit pareho, baka nga mas malala pa itong kay Sara Duterte, it's not a certainty that she would also meet the same fate as Coronas. How do you intend to deal with that? Yeah, the question on the voting is irrelevant at this point kasi ang mahalaga naman sa amin, maipakita ho natin yung ebidensya subjected to cross. Ano ba? Ibig sabihin, we will leave it to the defense to basically weaken or destroy the credibility of our documents and of our witnesses. If they fail to do it, then pasok po yun bilang ebidensya ng prosecution. And syempre, ultimately, we will leave it to the Senate Impeachment Court to make the decision on whether or not they are convinced that the Vice President should be convicted. Pero at this point, hindi namin iniisip yung boto. Ang mahalaga sa amin, maisalang ng tama at pasok na pasok yung pong mga ebidensya. In the manner na nagawa namin dito po sa threats sa article, nung naipasok po yung video documentation ng threats against the President. So basically sa assessment nyo, that was supposed to be my next question. During the first 6 trial days, na-tick nyo ba lahat ng boxes? Yung mga gusto nyo mangyari as a prosecution? Sa totoo, sobrang simple lang naman po yung gusto namin patunayan dun eh. 3 bagay. Mayroong pagbabanta, sino ang nagbanta, sino ang pinagbantaan. Yung 3 bagay lang na po yun. Kuha yun sa video documentation na ipinasok po niya Agent Calilong at pinalawig po niya Attorney Lotok. So, tingin ko, kaya sabi namin, yung iba pa hong madagdag na mga witnesses, labas kay Director Matibag, tingin ko hindi na kailangan isalang. Baka sa tingin nyo humaba pa ng gano'n, no? It took 6 trial days para pag-usapan. Isang bagay na napanood naman ng maraming Pilipino. Hindi naman siguro impersonator yung nagsalita at nagmura. At mismo yung Vice President, hindi naman yung dinenay yun eh. Well, syempre, kailangan mo natin talagang i-follow yung mga due process requirements. No? So, malaking bahagi po dyan yung usapin ng authentication na talaga namang may video na nangyari at talagang yung pangalawang Pangulo, yun na doon po sa video. So, yun, mahalaga pong pagdaanan po yung proseso na yun, due process requirement yan. At syempre, yung karapatan din ng ating pong pangalawang Pangulo sa pamamagitan ng kanyang depensa na i-challenge yung pong mga sinasabi po ng mga witnesses. So, alam kong syempre may konting impatience yung mga kababayan mo natin, particularly on that point. Pero yan yung talaga yung proseso na kailangan natin pagdaanan. Pero at least nabawasan dahil nga meron kayong mga witnesses na hindi na ipatatawag. Okay, pag-usapan naman natin yung kasi binabanggit ko rin po ito sa programa over the past few days, no? Kasi kung ang kung yung prosecution o kaya in defense, merong hindi maganda o out of line yung pagtatanong, pwede mag-object yung kabilang panig, hindi po ba? Pero ang interesting dito, yung senator judges, they can also ask questions and they have been doing it. Nakikita natin ibang mga pagtatanong clearly biased in favor of one side. How do you view this? Well, syempre, we will leave it to them. Meron naman pong actual na karapatan na makapagtanong yung pong senator judges to the counsels and to the witness. So, tingin ko naman kung wala naman hong lagpas doon sa mga inaasahan natin ng mga tanong, wala naman hong masamang sumagot doon po sa mga tanong. Kasi ultimately, hindi lang naman po kami na nandoon sa kapulungan yung pong nag-uusap doon. No? Kinakausap din po namin bilang prosecution o bilang depensa at ultimately kahit yung senator judges, yung pong buong bayan dito po sa mga talakayan sa loob po ng paglilitis. So, syempre, kailangan din po talaga na maayos at within the trial mandate, no? Yung pong mga tinatanong at pinag-usapan kung sino man po nagsasalita. At some point, nakaramdam din ba kayo na para bang yung ilang mga senador ay parang nag-aabogado na dito kay Sara Duterte at tinutulungan yung defense panel? Hindi naman. Tingin ko naman
fair naman yung pong ilang sa mga tanong. Syempre, I guess on the other hand, baka yun din yung maisip ng iba. For example, if you're supporting the other side, baka ang pakiramdam naman ho nila ay nag-aapugado para sa prosecution. So, tingin ko naman for as long as it is something na hindi naman ho nakaka-insulto sa atin pong mga witnesses within the bounds of yung pong dapat kong tinatanong, so relevant dun sa pinag-usapan, I think we will just let everyone speak their mind, no? Whether to the counsels or whether to the witnesses. Actually, I'll be frank, Congressman Terry, no? Kasi pag tinignan naman natin yung pagtatanong ng iba't ibang mga senator judges, yung ibang mga iniisip ng mga tao na siguro baka kampi sa prosecution, baka dilawan, pinklawan, objectively speaking naman, yung pagtatanong nila, walang judgment, di ba? Wala silang conclusion. Pwede mo isipin na parang lumilinya, di ba? Pero hindi garapal. Pero yung kabila, yung dalawang kaitano si Robin Padilla, very obvious. In particular, si Robin Padilla, nung ginisa itong si Attorney Lotoc, hindi ba? Meron siyang hawak na kaso. Akala niya, bombshell expose. I thought it was a defense counsel asking questions until I remembered a senator judge pala ito. Hindi ba? Of course, you can always test the credibility of a witness, pero there's a way to do it, hindi ba? Example, yung si Senator Tito Soto, naibalik niya sa sustansya ng discussion by asking, I think, 2 questions. But he didn't make the conclusion. Whereas, yung si Robin Padilla, iba Anyway, I'm just speaking my mind. Pero, just for the record, do you feel any discomfort regarding these lines of questions? Sa totoo lang wala naman. Kasi sa dulo nga, katulad ng sabi ko, sa dulo-dulo, ang kausap din ho namin dito yung buong bayan So if meron pong mga actual reactions sa ating pong mga kababayan on the prosecution performance, on the defense performance, and on the senator judge performance, yung pong taong bayan yung papasya. Diyan po sa bagay na. And sa totoo lang, mataas din naman po yung pagtingin namin dun sa witness po namin because that is our witness. Nasagot naman po niya ng tama, magalang, at may paninindigan po yung ilan sa mga tanong, whether ng depensa, prosecution, at ng mga senator judges. Okay. So sa Lunes, ang tama ba last witness nyo na si NBI Director Melvin Matibag? Sa Martes, magtutuloy po yung oral Sorry, argument, Martes pala. Tama, sorry. on the bank documents and other documents sa darating pong Lunes. So, sa Martes po, yung pong pagsasalang po ni Director Matibag. So after nun, tapos na yung Article 4? Tama, we will rest our case after Attorney Matibag. So what will be the next article that you will discuss? Salang na po yung confidential funds misuse sa susunod pong linggo. Pagka nag-rest na po kami sa threats article. So ito na yung sina Mary Grace Piatos. Yung tama? Tama po. Yan na po yung COA reports na pinapasoli po yung pangalawang Pangulo ng 448 million doon po sa dalawang mga COA adverse reports na inilabas laban sa kanya at sa OVP.